Welcome back to my channel mga guys, and today mag-react tayo dito kay PBO. Ito, nakantsawan tuloy ito na naman si Marcos dahil naman kasi ito pala si Francis Leo Marcos na dating supporter talaga ni Marcos kasi dinadala pa niya ang pangalan ni Marcos. Ayun, parang nagsisisi mga guys, nahihirap daw ipagtanggol itong si Marcos. Ang dami niyang sinabi dito mga guys, nakakatawa talaga, no? O, totoo naman talaga kasi. Totoo yung mga sinasabi mo, Sir Leo. Shout out sa iyo. And shout out din kay Sir PBO. Let's go. Huwag na natin patagalin to. Si Francis Leo Marcos, mga kababayan. At least, yan ang pakilala niya. Dahil ang NBI, mga kababayan, mayroon pong ibang pangalan sa kanya. At ang pangalan daw niya ay Norman Mangusin. Gayon pa man mga kababayan, hindi po natin pag-uusapan dito ang identity niya ha. Natawagin na lang po natin siya mga kababayan sa pangalang gusto niya, Francis Leo Marcos. Sa ngayon mga kababayan, tila nagsisisi na bakit dinikit niya ang pangalang Marcos sa sarili niya. Sobrang Ito si Leo Marcos, ito sikat na sikat to sa nung time sa pandemic. Oo, naalala nyo? Lagi itong namimigay. Oo, proud na Marcos ang dinadala dito. Oo, dami pang ang subscriber na ito. Sikat na sikat to si Francis Leo. Biglang naglaho. Pero napatunayan talaga na hindi naman talaga pangalan niya yun, no? Si Marcos. Iba yung pangalan niya. Pero ewan ko lang kung bakit na ginagamit niya yung pangalan ni Marcos. At ngayon, talagang sising-sisi siya mga guys. Ayan, banatan mo na PBO. Let's go! Kasi daw mga kababayan ang pangalang Marcos sa panahon na iyon, lalong-lalo na itong ating Pangulo, na iba po raw ang mga pinagsasabi sa totoong nangyayari. Kaya sabi nito si Francis Leo, ang hirap mo naman ipagtanggol, Pangulo. Mukhang nagsisisi na po mga kababayan na idinikit niya ang pangalang Marcos sa sarili niya. Kaya ang sabi ng mga netizens ay alisin mo na ang pangalang Marcos dyan sa identity mo. Baka bukas makalawa magiging Francis Leo Duterte na siya mga kababayan. Gayon pa man, mahirap daw ipagtanggol. Yan, kung mangyari siguro ano, pwede siguro. Francis Leo Duterte, yan. Itong kanyang idol mga kababayan dati na si PBBM, panoorin niyo po. Ang hirap mo ipagtanggol. Mukha po kayong nakakahiya sa mata ng publiko dahil iba ho yung kaganapan sa binibigkas nyo, Mr. President. Iba ang nangyayari sa mga pinagsasabi. Ang habang panahon, wala akong ginawa sa buhay ko kundi mag-humanitarian bit-bit ang pangalang Marcos. Bit-bit ang pangalang Marcos. Baka bibitawan mo na ha. Pwede namang Francis Leo Duterte. Di ba yung mga artista nga? Yun, nahihirapan na Screen name. ipagtanggol ka. Grabe. Pinagtawanan na lang niya mga kababayan yung pinagagawa ng ating presidente. Parang ang hirap ipagtanggol, no? Parang hihirapan lang ako. Oo nga mga kababayan, pansin nyo din yung ibang loyalistay. Hindi na nila pinagtatanggol si PBBM, no? Dahil hindi nila kayang i-defend eh. Ang Yan, totoo yan, no? O, nawawala na ang mga trolls ni itong si Marcos ngayon. Iba na yung binabato nila, yung KJC. Pero kung sabihin mo, pagtanggol talaga yung pangalan ng Marcos, wala silang maibato dito kay Katibina, patungkol dun sa video ng Polvoron video. Wala. Sana nakikinig si ngayon, si Kokak, si Lisa Marcos. Oy, Lisa Marcos, eto na, bumalik ka. gawa na lang nila mga kababayan ay inaatake si VP Sara. At paulit-ulit yung mga sinasabi nila. Kung hindi tungkol sa China, West Philippine Sea, confidential fund. Tapos, yung Bisaya accent na Shemenet. Ganyan. Yan na, paulit-ulit. Yan, yung Sheminet ni Arnold Clavio. Nako, akala mo malulungkot si Sara dyan? Sasayawan pa yan ni Sara. Oy, Arnold Clavio. Sasayawan pa yan ni Sara. Ha? Baliwala yan mga Sheminet ninyo. Sasayawan pa yan. Hindi na nila pinagtatanggol si PBBM. Atake na lang kay VP Sara. Bray mo yun, Diyos ko. Baka naman yung mga nagre-report sa'yo, Mr. President, hindi ka binibigyan ng tunay na report. Hindi binibigyan ng tunay na report? Ano ba yan? Bata? Wala ba yung utak? Yung sinasabi mga kababayan na baka na-feed down ng wrong information. Wala bang sariling utak yan si BBM? Di ba yan din ang sinabi ni Amy Marcos? Baka niloloko lang daw ang kanyang kapatid?
Hindi niya alam ang totoong nangyari sa ating bansa. Paano pa siya naging presidente dito kung hindi niya alam ang totoong nangyayari? Mas updated pa siya sa USA, doon na lang siya magpresidente. Kagalang-galang na Pangulo. Yung pumasok sa KOJC, actually, hindi ko usapin dito yung false prophet. Sabihin na natin na si Kibuloy ay false prophet. Yan, tama yung sinabi niyo. This is not about the false prophet. Ito pang si Tory kanina, nagpa-press con. Sumang-ayon pa doon kay Noli de Castro na bobo, nasabi ni Noli na kung walang kasalanan, magpakita lang daw. Gago, sinabihan na nga pwede nga hindi magpakita kasi pwede nga i-resolve ng mga abogado eh. Etong si Tory sumang-ayon kay Noli de Castro, nagpakita din kung gaano siya kabobo. Oy Tory, gonggong, wala dyan si Kibuloy. And this is not about Kibuloy anymore. This is about the freedom of religion dyan sa KOJC. Isipin nyo napansin nga ni Leo Marcos yung pangigipit dyan sa KOJC. Tory, makinig ka. Langya itong si Tory. Kababayan ni PBBM, nakikita na mayroon talagang mali doon sa ginawa ng administrasyon sa KOJC. Yun ang usapin eh. Ang pinag-uusapan dito sa kagalang-galang na Pangulo is yung statement mo na walang baril yung kapulisan. Nung nakita ko yung mga video, nakapulbat. At hindi naman ito usapin ni Kibuloy talaga mga kababayan. Usapin ito sa mga libo-libong mga taga-KOJC mga kababayan na sinasalot nila. Mga estudyante. O, diba? 11 days na hindi nakapasok dahil sa mga pulis doon yung nagba. Gilho eh, kulang na lang may dalang basuka. Pinagtawanan. Kulang na lang may dalang basuka. Pinagtawanan ka ng apelyido mo. At least sabi niya, hindi natin pagdidipatihan ang identity niya mga kababayan, pero pinili niya yan meaning gustong-gusto niya maging Marcos talaga mga kababayan. Ngayon, nagsisisi na. Sabi yung walang dalang tear gas. Yung usok na napakakapal at sumisirit. Yun ba ay ulap o pumps? Sabi ni Tess Evelyn, Nambobola kasi Leo Wag mo na angkinin yung apelyido na yan kasi dahil Taginang yan daw. Wag mo lang angkinin daw yung apelyido na yan, Francis Leo. Parang nahihirapan akong ipagtanggol ka eh. Buong buhay ko, inikot ko yung buong Pilipinas sa pag-humanitarian. Bitbit yung pangalang Marcos. Proud Marcos. Ganyan mga kababayan dati. Marcos and proud. Ngayon, ang hirap mong ipagtanggol. Halos lahat ng bayan sa Mindanao, inikot ko. Para mag-humanitarian. Bitbit ang pangalang Marcos. Binigyan ko lahat ng libreng salamin, Inampanya si BBM. libreng wheelchair. Isa rin ito sa nagsisisi mga kababayan. Gamit ang pangalang. Wala natin ako nagsisisi pa ba? Hindi lang niya kaya ipagtanggol. Ang linis-linis ng tingin sa pangalang Marcos to. Sa lahat ng tabuang. Kahit sa Bumango na dahil kay Pangulong Duterte. Si Pangulong Duterte. Yan, totoo yan, Si Pangulong Duterte talaga ang nagbigay ng chance dito sa mga Marcos. So makikita natin na grabe ka, walang puso, walang utang na loob tong Marcos. Wala kayong utang na loob. Ngayon, tinraidor, bumalik ang dating dumi. yung hindi ko dala yung pangalan nyo, kayo nagbe-benefit niyan. Noong COVID, isinugal ko yung buhay ko. Di ba? Tapos ngayon parang ang hirap mong ipagtanggol. Alisin mo na yung Francis Leo Marcos. Francis Leo Duterte naman. Screen name, at least alias lang, maging artista. Mr. President, ako'y naniniwala na iba ang report, ang nire-report sa'yo, maaari, dahil sa sobrang busy mo at masyadong malaki ang Busy? Anong hindi ka busy niya? Kahit nga bata, updated sa mga pangyayari ngayon sa ating bansa. Paano pa yung presidente? Andyan lahat sa kanya ang confidential fund. Intelligence fund. Tapos, hindi alam ang pangyayari sa bansa. Ano yan, bata? Naging presidente ka pa ng Pilipinas? ay hindi mo na nakikita yung mga actual footage ng mga pangyayari. Pagkos, umaasa ka na lang sa nire-report sa'yo, di ba? Umaasa ka na lang sa nire-report sa'yo. So ngayon, kung ano yung report sa'yo, nagkakamali. Baka pwede, Mr. President, tingnan mong mabuti yung mga taong nagre-report sa'yo at tingnan mong mabuti yung report. Para yan Ewan lang natin talaga kung niloloko ba siya ng mga tao o siya lang talaga ang nangloloko. para hindi kami nahihirapang ipagtanggol ka. Ang hirap mo ipagtanggol ngayon eh. Kaya nga,
Ang ginagawa ng mga Louis Alustay, binibira si Sara. Decided not to. Yan, tungkol dyan sa presidente, no? Imposible po na hindi alam ni Marcos yan. Imposible. Nagbigay nga siya ng comment na walang almas, ganyan-ganyan. O imposible. Ang nagre-report dyan, yung mga tambaluslos. Yun ang dapat nating pag-uuntugin ng utak ng mga tambaluslos na yan. To run this election, no? Hindi na ako tatak. Parang hinayang. May balak sana nga ng mga kababayan tumakbong senador dahil Marcos ang dadaling pangalan Ayan na pagdagan. Leo, kung dagan ka, Duterte na apelido. Francis Leo Marcos. Umatras. Dahil kahit si Amy mga kababayan mukhang tagilid. Dahil mabantot na ang pangalang Marcos mga kababayan. Lahat ng sakripisyo na ginawa ko ay parang nawalan ng saysay. Kasi ang pangit-pangit ang tingin ng tao ngayon. Ang pangit-pangit ang tingin ng tao. Mag-Duterte ka na lang, Francis Leo Duterte. Mukhang bagay. So, you know yung reason bakit? Anyway, kamukha naman kayo ni... Ewan na natin na... Baste. Bunggo. Baka masuntok tayo ni Baste. Ikukumpara natin siya sa... Ang layo, Ewan na natin kung sino kamukha nitong Duterte. Kahit sa inyo, mga kapatid ko, mga FLM supporter, hindi na lang ako tatakbo for you to decide na lang kung sino iboboto nyo. Sana. Wala na. Umatras na tuloy BBM dahil sa iyong kapalpakan. Yung alam, March 14, 2020, pababa ng 2019. Walang ibang pinag-uusapan nun, kundi si Yorme, si Isko. Isko. Alam nyo kung bakit natalo si Isko? Maaga napakita ng kulay Akala niya tatakbo si Sara. Siniraan ang mga Duterte. Na-turn off tuloy mga kababayan ang mga tao sa kanya. Tama yun kapanahon ni Isko, no? Maganda na sana yung record ni Isko may pakunting pabira pa kasi sa mga Duterte. Alam mo naman yung mga supporter ng Duterte, ha? Talagang makikita yan. Yan tuloy ang nangyari kay Isko. Alright, hanggang dito lang tayo mga guys, no? Makikita talaga natin na kahit nga itong si Leo Marcos, talagang mahihirapan na ipagtanggol itong si Marcos. Siyempre naman kasi, klarong-klaro naman, totoo nang sinasabi niya, na iba yung binabanggit nitong Pangulo natin, at iba yung nangyayari sa kasalukuyan, no? Iba ang nangyayari, iba naman ang mga version ni itong si Marcos. Pero alam naman natin na nagmamaang-maangal na to si Marcos Alam ko na tumatahimik yan, lalo na dito sa droga, dahil totoo. Oo. Ikaw, Lisa Marcos, patunayan mo hindi totoo yan to si Katibinag. Alam ko, ikaw, itong si Lisa Marcos, ang nagkokontrol dito ngayon sa mga tambaluslos at saka dito sa pulis papunta doon sa QGC. Lalo na ito si Torre. Napakapulpul mo talaga, Torre, no? Ang yabang mo pa, sabi pa niya, hinahamon pa niya si attorney na bring it on sa mga kaso daw. Ang yabang talaga dito, sige lang. Torre, time will come. Ikaw pa nagsabi na there's always a time for everything. Yan ang sinabi mo kanina sa press con, di ba, Torre? Alright, there's always a time for everything. There's always a time for you to suffer also. Nandito lang tayo and don't forget to subscribe.